pinakamahina hanggang sa pinakamalakas na karakter sa Kaiju number 8. Number 10, Iharu Furuhashi. 古橋伊春2分15秒推定解放戦力 20%。 Isang batang opisyal ng 3rd Division ng Defense Force ay na-assign sa 4th Division matapos ang pagkasira ng Tachikawa Base. 悪い名前覚えるの苦手でさ古橋伊春だ Dahil sa tulong ni Jugo Ogata, nagbago si Furuhashi at lumakas sa labanan bilang flash adapter na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na dagdagan ang kanyang lakas hanggang sa 88%. Dahil dito, halos naabot ni Furuhashi ang antas ng isang division captain sa mga nakaraang buwan. よろしくお願いしますクラさん 伊春でいいよレノ Number 9, Reno Ichikawa. 離脱する時間くらいは稼いでやる Si Reno Ichikawa at Kafka Hibino ay ang magkasama sa kanilang mga misyon. Naging kaibigan ni Kafka matapos nilang magtrabaho sa Monster Sweeper in kumpanya na nagtatrabaho sa pag-dispose ng mga bangkay ng kaiju na iniwan ng Defense Force. カフカ持ち場変更だこっちで欠員が出たどこです Nakita ni Reno ang pagbabago ni Kafka kaya tinulungan niya itong makapasok sa Defense Force. Bagamat si Reno ang unang gumagamit ng weapons na number sa series, pwedeng siya ang pinakamahina sa kanila. きっと俺は隊員になんてなれない Number 8, Kafka Hibino. Isang tagalinis ng bangkay ng mga kaiju na naging miyembro ng Defense Force para protektahan ang bansa mula sa mga kaiju. May kakayahan ito na gawing humanoid ang sarili matapos mapasok ng isang kaiju ang katawan. Sa arcs ng second wave, napatunayan ng Defense Force ang halaga ni Kafka sa laban kay Kaiju number 9 sa pamamagitan ng pagpili sa kanya bilang special weapon. Number 7, Kikoru Shinomiya. 解放戦力 55%。 仲良くしな Siya ay anak ng komando ng Defense Force na si Isao Shinomiya at isang miyembro ng 3rd Division. Matapos ang pagkasira ng Tachikawa Base, siya ay na-transfer sa 1st Division kung saan siya ay binigyan ng pagsasanay ni Gen Narumi. すみません途中参加で失礼します Bukod dito, si Kikoru ay may malaking papel sa Kaiju number 8 B-Side, isang spin-off series ng anime. 一個だけ言っとくお前もうちょっと自分を大切にしろよな Number 6, Kaiju number 9. なんなんだよ Si Kaiju number 9 ay isang pangunahing kontrabida na humanoid sa series. Naglalakbay ito para muling buhayin ang mga namatay na kaiju ng Defense Force at kunin ang mga kapangyarihan nito. Sa nakaraang episode, nagpamalas ng kanyang sobrang tibay sa laban versus Kafka. Number 5, Soshiro Hoshina. 解放戦力 92%。 Si Soshiro Hoshina ay ang Vice Captain ng 3rd Division sa Defense Force nagmula sa isang kilalang angkan ng mga swordsmen. Nagpapakita ng malalim na ugnayan sa kanyang pamilya at malaking pakikilahok sa Defense Force. Siya ay isang misteryosong tao na may koneksyon sa mga kaiju at may malalim na kaalaman tungkol sa kanilang pinagmulan. And for real, I'm already in serious mode here. Oh well.
Number 4, Mina Ashiro. Ang kababata ni Kafka na may malalim na koneksyon sa mga kaiju at may sariling dahilan kaya gustong magpatrol kasama si Kafka. てめえ絶対母ちゃんとおばさんに話すなよ Siya ay isang batang captain ng 3rd Division ng Defense Force na may pangarap na maging miyembro ng Special Defense Force ng Kaiju. Number 3, Gen Narumi. でこいつをどうするつもりです Ang ikapitong captain ng 1st Division ng Defense Force at kilala siya bilang fighter sa mga kaiju ng Japan. Siya rin ang mentor ni Kikoru Shinomiya. Si Gen Narumi ang isa sa pinakamalakas na karakter na na-introduce. 合図を送らないからそのまま死ぬ気かと思います Kilala siya bilang pinakamalakas na anti-kaiju combatant ng Japan dahil sa number 1 na sandata sanay sa paggamit ng espada at rifle. Sa prequel series na B-side, kahit sibilyan at walang suit, si Gen ay magaling sa pagpapabagsak ng mga kaiju. 特筆すべきは10号との戦いで余重爆弾を Number 2, Isao Shinomiya. 怪獣8号は目下兵器化せずに戦力とする Si Isao Shinomiya ay ang Director General ng Defense Force na may mahalagang papel sa 1st Division at naging bahagi ng Kaiju No. 9. やられてたのか無駄だよもっただよ Ang kanyang pamumuno sa militar ay patuloy na nag-aambag sa mundo ng anime kahit wala na siya sa series. 俺の力を運用できれば我々の希望となりうる Before we continue, consider subscribe or i-follow kami at pakilike ng video para lagi kang updated sa susunod namin na upload. Salamat! Number 1, Kaiju number 13. Ang kaijung ito ay isa sa napakalakas na wala itong mga mata at ilong, pero may bibig na puno ng matatalim na ngipin. Wala pakialam sa mga mapipinsala niya sa paligid. Sa mga utos ng pinuno ng 1st Division na umatake sa kanya, si Kaiju number 13 ay nakakilos ng malaya at hindi nasugatan. はずの怪獣たちの反応が蘇ってます Sa katunayan, malapit na nitong mapatay si Gen Narumi sa kanilang labanan sa manga. あやふやなものを信用できるかご苦労だった走ろ